Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1. Pagsapit ng gabi sa California, ang tirahan ng Essex ay napuno ng makinang na liwanag at masayang ingay. Ngayon ay kaarawan ni Madam Claire ng pamilyang Essex. Sa kabila ng kanyang edad, siya pa rin ang epitome ng kagandahan. Ang mas kapansin-pansin ay ang kagandahan ng kanyang dalawang anak na babae. Ang isa sa kanila ay itinuring na pinakamaganda sa California at ang isa naman ay the best looking daw sa college niya. Hindi mabilang ang mga lalaki na naglalaway sa kanilang kagandahan. Maraming nagsamantala sa pagkataon at dumating para batiin si Madam Claire ng isang maligayang kaarawan. Madam, inihandog ko sa iyo ang isang pares ng jade scepters, nais kong walang hanggang kabataan at naway matupad ang lahat ng iyong hangarin. Habang isa-isang inihain sa kanya ang mga regalo, hindi maitago sa mukha ni Madam Claire ang tuwa. Nakaramdam siya ng sobrang saya. Tulad ng isang bolt mula sa asol, isang binata na nakasuot ng isang pares na kupas na maong ang sumugod sa vilya na mukhang nabaalisa. Sinabi niya kay Madam Claire, "Nanay, ang aking ina ay may matinding sakit at nangangailangan ng agarang atensyon. Maaari mo ba akong pahiramin ng kalahating $1,000,000? Gulat na gulat ang lahat na napatitig sa binata. Bakas sa mukha nila ang pagkasuklem. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumasok na wala man lang dala. Kundi humingi pa siya ng kalahating $1,000,000. Nababaliw na ba siya? Isang lalaki ang nagsabi, "Sino ba ito?" Siya si Alex Rockefeller, ang manugang ng pamilyang Essex. Ang walang kwentang asawa ni Lady Dorothy. Siya ay isang asawa lamang sa pangalan, si Lady Dorothy ay birhin pa rin. Kung hindi walang sinuman sa atin ang pupunta rito ngayon. Kagalpak ng tawa ang mga tao sa vilya habang tinatapos niya ang kanyang pangungusap. Isang magandang babae ang nakaupo sa sopa ang tumingin kay Alex na may pagkabigo. Siya ang asawa ni Alex, si Lady Dorothy Essex. Halos isang taon na silang kasal pero mas malala ang status ni Alex sa pamilya kaysa isang yaya. Hindi man lang siya pinayagang pumasok sa kwarto ng asawa. Isang taon na ang nakalipas sa araw ng kanilang kasal, ang mga magulang ni Alex ay nasangkot sa isang aksidente sa trapiko. Ang kanyang ama si William Rockefeller ay idineklara na dead on the spot. Hanggang ngayon ay nakoma ang kanyang ina. Ang masama pa dito, ang kanyang ama ay na-frame para sa katiwalian. Ang kanyang kumpanya at ari-arian ay kinuha at pinatalsik si Alex sa bahay ng Rockefeller. Si Reed. Isang lalaki minsang tinatrato bilang isang batang prinsipe ay naging isang walang tao sa magdamag. Natural hinamak siya ng kanyang biyenan na mapagmahal sa pera. Upang mabayaran ang mga bayarin sa paggamot ng kanyang ina. Kinakailangan niyang ibenta ang nag-iisang bahay na mayroon siya sa ilalim ng kanyang legal na pagmamay-ari. At hindi pa rin sapat para mabayaran ang mga maraming bayarin sa pagpagamot. Kasabi lang sa kanya ng ospital na kailangan niyang makaipon ng kalahating $1,000,000 para sa kritikal na operasyon. Kung hindi, 3 araw na lang ang buhay ng kanyang ina. Naubos na ni Alex ang lahat na mapagpilian, wala siyang ibang mapagpilian kundi lumapit upang humingi ng pera sa pamilyang Essex. Nakatingin sa desperadong pagmamakaawa si Alex. Naikinahihiya siya sa harap ng kanyang bisita sa kanyang kaarawan. Si Reed. Namumula ang mukha ni Madam Claire sa galit. Kumuha siya ng isang pirasong birthday cake at itinapon kay Alex at sinabing, "Basura ka, ang alam mo lang ay humingi ng pera sa amin araw-araw. Sa palagay mo ba lumalaki ang pera natin sa mga puno? Hindi pa ba sapat na binibigyan ka namin ng $10,000 buwan-buwan? Naglakas loob ka bang pumunta dito para magpalimos ng kalahating $1? Ang mga gastos ng iyong ina ay parang hukay sa ilalim. Hindi na kailangan ng operasyon, ihanda mo lang ang libing niya." Agad namang binitawan ni Alex ang mahigpit na pagkahawak sa mga kamay. Sa wakas ay tumayo na rin si Lady Dorothy at nagabot ng tisyo kay Alex. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nanay, dapat kang naging mas sibil tungkol dito, hindi kailangang magpakatawan." Sa sandaling ito, si Beatrice, ang kababatang kapatid ni Dorothy, ay nanunuya, "Ate, bakit ipinagtatangol mo pa rin ang basurang ito? Tingnan mo siya. Nagambag ba siya ng 1 sentimo mula nang siya ay pumasok sa ating pamilya?
Nagbigay ba siya ng regalo sa ating inay? Hindi. Ano pa ba ang magagawa niya bukod sa paghingi ng pera sa aming pamilya? Sa tingin ko dapat mo siyang iiwan sa madaling panahon. Maraming kabataan, mahusay at karapat-dapat na lalaki ang narito ngayon. Ang singoman sa kanila ay 1,000 ulit na mas mahusay kaysa sa kanya. Nang marinig nila ang salita ni Lady Beatrice Essex, lahat ng kabataang lalaki ay hindi na nakapaghintay na magsalita. Sumasang-ayon ako. Ang pagiging kasal sa taon-una na ito ay tunay na kapuspalad para kay Lady Dorothy, mas mabuti na agad na ipawalang bisa ang kasal. Sabi ng isang binata. Handa akong pakasalan kaagad si Lady Dorothy, mas mabuti na agad na ipawalang bisa ang kasal. Sabi ng iisang binata. Handa akong pakasalan kaagad si Lady Dorothy, magbigay ako ng dote. Ng isang mansyon sa Beverly Hills na nagkakahalaga ng $30 milyong at isa pang $20 milyong na pera. May iba agad na sumigaw. $30 million mansion in Beverly Hills. Dapat iyon ang pinakamurang bahay sa kapitbahayan. Handa akong magbigay ng mansion na nagkahalaga $80 milyon sa Beverly Hills kung pakakasalan mo ako, Lady Dorothy. Ang isa naman ay sumigaw, ako. Hanggat pinakasalan mo ako, Lady Dorothy, lahat ng bilyong ari-arian ng Joneses family ay magiging sa iyo. Namula ang mukha ni Alex sa kahihiyan. Namutla na rin ang mukha ni Dorothy. Nanlumo siya dahil sa sumunod na sinabi ng kanyang ina. Natuwa si Madam Claire na makita ang lahat na nag-alok sa napakataas. Nadote para sa kanyang anak na babae sa kasal at sinabing, mga Ginoo, mangyaring makinig sa aking sasabihin. Sisiwit. Ang totoo, ang aking anak na si Dorothy ay nagkaroon kamakailan ng problema at hindi sinasadyang tumakbo si Sir Gaston Gates ng Thousand Miles Corporation. Nagbanta si Sir Gaston na patakbuhin ang Essex Construction sa negosyo. Kung sino man ang gustong tumulong kay Dorothy mula sa kaguluhang ito, nasa iyo ang aking pagpapala para sa kamay ng aking anak na babae sa kasal. Hindi niya binanggit na hiniling ni Sir Gaston na makasama si Lady Dorothy, kung hindi, itataboy niya ang pamilyang Essex sa labas ng bayan. Napuno ng galit si Alex at napasigaw ng malakas. Basag siwit. Hindi ako papayag dyan, asawa ko si Dorothy. Kinampas ni Madam Claire si Alex sa mukha niya at sinabing, sino ang asawa mo? Hindi mo ba alam na ikaw ay walang tao? Wala kang karapatang magsalita. Muli siyang nagtanong, mga Ginoo. Ano ang masasabi ninyo? Matapos marinig ang banta ni Gaston Gates, lahat na nag-aagawan na pakasalan si Lady Dorothy ay nagbago ng husto at hindi umimik kahit isang salita. Ang Thousand Miles Conglomerate ay ang nangungunang korporasyon sa California. Ang kanilang mga ari-arian ay nagkahalaga ng $1 trilyon. Ang isang salita sa mga pamilyang Gates ay maaaring magpanginag sa mundo. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na si Lex Gunther, ang may-ari ng Thousand Miles Conglomerate na kilalang Lord Lex, ay don ng underground ng California at may impluensya. Wala sa kanila ang naging baliw para maging kaaway ng Thousand Miles Conglomerate para lang sa kasal ni Lady Dorothy. Nasaksihan ng lubos na katahimikan ng sandaling iyon, bahagyang lumubog ang puso ni Madam Claire sa hindi mapakali. Biglang may nagsabi, Sige, ayusin ko ang usaping ito sa Thousand Miles Conglomerate at kapag tapos na ito, pakasalan ko si Lady Dorothy. Lumingon ang lahat at ang lahat ng mga mata ay nasa isang binata na nakasuot ng Giorgio Armani suit na may pambihirang ugali na naglalakad papasok na nakataas ang ulo. Hanggang sa muli. Sa sunod na kabanata. Dito sa ating channel.